Well, mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo, ha? Alam niyo ba sa kung bakit nagalit o na bad trip na naman itong si Biden noong isang araw? Well, sa mismong araw kasi ng Pasko ng umaga ay nakatanggap ng isang report itong si Biden na ang 3 sundalo daw nito na nasa northern part ng Iraq napinsala ng isang pag-atake ng isang drone. At kung wala ka namang idea sa kung kanino nga ba itong drone na ito ito lang naman ay pinaniniwalaan na drone ng panig ng Katib Hezbollah Group na grupo naman na affiliated sa grupo doon sa Iraq. Well, sa madaling kwento, ay noong nakatanggap ng report itong si Biden patungkol nga dyan sa drone ng kalaban nila at dahil merong 3 sundalong Amerikano ang napinsala dahil dyan ay hindi na pinatagal pa ni Biden ang gagawin nitong pagganti dahil ilang oras pa lang simula noong umatake ang mga kalaban nila nag-utos agad siya ng isang retaliatory airstrike sa grupong umatake sa mga Amerikanong sundalo na nandoon. Pero ito ang medyo kakaiba o weird na nangyayari ngayon sa internet, ha? Well, dahil meron ka kasing mababasa ngayon online na sinasabing posible daw na gumawa lamang ng dahilan o kwento itong Amerika na kunwari inatake lang sila upang makapagsagawa lamang ng airstrike sila doon ng merong maidadahilan. Pero ang tanong ay posible ba talaga yung idea na yan na idea naman ng mga tao na mayroong galit sa panig ng Amerika? Actually, ganito naman ang paliwanag dyan. While simula kasi noong mangyari yung gulo doon sa Gaza at sa Israel, o sabihin na nating simula pa lang noong October 2023, ay kung hindi kasi ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ay more than 100 o 100 pag-atake na ang nararanasan ng mga sundalong Amerikano doon sa Middle East. Yes mga kapopong, more than 100 na talaga ang pag-atake na naranasan ng US troops dyan sa lugar na yan. Na sa tuwing meron namang umaatake sa kanila, ay papayag ba itong Amerika na wala silang depensang gagawin laban dyan sa mga yan? Well, syempre hindi. Which is tulad rin noong nangyari noong isang araw na ang tanging paraan lamang sa Amerika upang makabawi o makaganti ay hanapin yung source o yung lugar o kung sino yung grupo na umatake sa kanila. Pero ang medyo ipinagtataka kasi ng ilan ngayon ay kung isang airstrike kasi ang isinagawa ng kalaban-laban sa mga Amerikano na nakabase doon sa Iraq, di ba meron namang mga makabagong radar itong Amerika? O di ba meron naman silang kakayahan para ma-detect kahit pa yung mga spy plane ng mga kalaban? So, papaanong nangyari na nakapasok ang kalaban ng Amerika at naisagawa pa sa kanila ang isang drone strike? Which is mangyayari lang naman yan kung yung drone ng kalaban nila mas high-tech pa sa mga gamit meron itong Amerika na nasa Iraq ngayon. So, ang ibig sabihin ba kahit ang mga kalaban ngayon ng Amerika na nasa Middle East pa-high-tech na rin ang pa-high-tech ngayon? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, ay mayroon akong mga article na nabasa noon na ang ilan sa mga main target talaga ng Amerika ay yung mga scientists ng kanilang mga kalaban. Na remember mga kapopong, ha? Na hindi naman magkakaroon ng mga makabagong armas ang kalaban ng Amerika kung una ay walang supplier galing sa ilang kakamping bansa nito o pangalawa ay gumawa sila ng sarili-sarili nila sa pamamagitan ng ilang scientists meron sa kanilang bansa doon. Pero ang malaking tanong ngayon ay posible ba na weeks from now ay matapos na yung ginagawang pag-atake sa mga sundalo ng Amerika na nasa Middle East? Well, ang madaling kasagutan naman dyan mukhang hindi pa talaga matatapos yan dahil unang-una, yung kasing grupo na umatake sa mga Amerikanong nandoon sinisisi nila itong panig ng Amerika patungkol naman sa nangyayari ngayon sa Gaza. Yes mga kapopong, at ito nga yung patungkol sa suporta ng Amerika sa grupo naman ni Netanyahu ngayon. Pero ang isa pa kasi sa mga problema ngayon ay mismong panig kasi ni Netanyahu na ang nagsabi na magkakaroon lamang daw ng kapayapaan o peace doon kapag ang lahat ng miyembro daw ng Hamas
na itumba na nila. At syempre, ano ulit ang resulta niyang desisyon ni Netanyahu na yan? Yes mga kapopong, sabihin man natin ang mga sundalo ni Biden na nasa Middle East hindi literally na sumasali sa opensiba na isinasagawa ng grupo ni Netanyahu doon sa Gaza. Pero let's expect na magiging tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake sa grupo ng Amerika na nasa Iraq ngayon. Well, sa madaling kwento, na kung ang United Nation nga o itong UN hindi nagawang matigil o mapigilan itong si Netanyahu patungkol sa mga ginagawa ngayon nito sa Gaza, ay let's expect na mukhang matagal-tagal pa talaga bago matapos yan. At ang medyo nakakatakot na posibleng mangyari ngayon ay mukhang mas lalawak pa ang magiging gulo ngayon doon dahil sa isinasagawang pagganti naman ng mga grupong kalaban ng Israel at ng Amerika na nandoon ngayon. Well, talagang matatapos ang taong 2023 na hindi pa talaga matatapos ang gulo ngayon doon. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba ilang linggo o ilang buwan pa kaya bago matapos yung kaguluhan na nangyayari doon ngayon? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!